sige ikaw na rin lahat maghugas para ma-lessen yung workload ko. Kasi dun nagkakaroon kami ng away. Kasi kung tutuusin marami siyang ginagawa. Siya na nga yung nakatoka sa paglalaba, siya na nga yung naghuhugas. Siya, alam mo yun, hindi lang siya nagha-handle dun sa bata, pero parang pakiramdam wala siyang ginagawa. Ngayon, nasa last segment na tayo. Pag-uusapan naman natin dito, medyo mas seryoso tayo ngayon sa part na to. Char, hindi naman. Pag-uusapan lang natin, I think mas marami makaka-relate din dito. Ang sisterhood, how has sisterhood impacts the marriages that we have right now? So maybe let's start with this question. How has your sister's perspective helped you navigate a challenging season in your marriage? Okay. Nag-iisip. Nag-iisip. Alauna ng madaling araw, walang naisip. Ano bang challenges namin mag-asawa? Baka mag-away kami mamaya nito kasi naalala ko yung kasi ito very recently lang to eh. Ang kausap ko, ito hindi ko pa kasi, ito na lang, chika ko na sa'yo dito. Madali na sis. Ang tagal-tagal ko na kasi tinatanong yan. Nag-usap kami about sa mga husbands, yung mga responsibility sa bahay. So parang nasa point ako na, ako na lang lahat gagawa. Alam mo yung gano'n? Yung, pero actually mas lesson na nga tong part na to eh. Mas grabe nung mga bago-bago pang panganak na parang feeling mo ikaw lahat. Tapos, kahit na may ginagawa siya, feeling mo hindi enough. Kasi parang feeling mo, ikaw lang ng ikaw yung may ginagawa. Kasi parang, ako, nakabuo ko ng organs. Ako na pa, nabubusog ko yung anak ko. Parang gusto mo, ikaw na yung naging Diyos. Parang dami ko nang ginawa para sa'yo, tas ikaw, ganyan lang ginawa mo. Ito kaya magbuntis. Doon papasok yung ako magbuntis. Hindi, pero yun yung naging lately na bumalik ulit yung ganong struggle namin. Tapos, nakausap ko si Ate Ros nung time na yun. Sabi ko, sis, parang, alam mo yung feeling na laging ganito na, ako, ito yung ginagawa ko. Tapos siya parang, ha? Ano sagot ko, di ba? Oo, ganyan nga yan. Walang advice, di ba? Gagatong at gagatong hanggat kaya. Gagatong Si muna. Tony nga eh. Gatong muna bago advice. Naglaga ng mga asawa. Siyempre, di natin lalaglag dito. Manunood yan sila. Ang mga sagutan dyan, I told ya. Sis, sa susunod yan, magugulat na lang kayo. May magpo-post na rin. 3 din sila. Brotherhood. Brotherhood naman sa kanila. And then sabi niya, magbigay kayo ng responsibility sa bawat isa. Like for example, siya, kasi sinabi niya si Tony na bahala sa mga bote. Yung parang lahat ng hugas, manghingi ng bata, ganyan. So parang ginawa ko din na time, sige, ikaw na rin lahat maghugas para ma-lessen yung workload ko. Kasi dun nagkakaroon kami ng away. Kasi kung tutuusin, marami siyang ginagawa. Siya na nga yung nakatoka sa paglalaba, siya na nga yung naghuhugas. Siya, alam mo yun, hindi lang siya nag-handle dun sa bata, pero parang pakiramdam wala siyang ginagawa. Ganun yung struggle namin lately. Pero yun binigay ko din sa kanya yun nga yung sa bote, ganyan. Tapos nagtutupi na rin siya ng damit, ganun. Tapos mas mabait pagkagaling sa away, no? Ano kailangan mo? Kaya Gutom minsan ka ba? masarap ang away sis eh. Kasi may pagbabago, may paglalambing. Ang lambing. Mahal na mahal ka for 1 week. Charot, Wag naman. Ito laglagan talaga. Ang sobrang laki ng impact na meron ka talagang mapagsasabihan. Kasi ang hirap kaya mag-share ng negative about your husband. Yes, so true. 'Di ba? Pag shinare mo sa iba, kahit nga sa parents natin, ayaw natin i-share lahat. Kasi ayaw natin yung feeling na ma-judge yung husband natin. Pero dahil nagkaroon tayo ng nagkaintindihan na, ganito lang gawin nyo para hindi na kayo mas grumabe pa yung away ninyo. May mga advices without judgment. Yung ganun. Kaya, yun yung gusto ko i-share. Yung tumaas yung sugar ni Arlie nung na-diagnose siya ng diabetes.
'Di ba naalala niyo tinatawagan ko kayo nun, sinasabi ko sa inyo yung mga struggle na pinagdadaanan ko sa kanya. Kasi nga, siyempre ang scary ng thought na may gano'n siyang sakit tapos sobrang ang laki talaga kasi ng pinagbago niya, the way na paano siya mag-react sa akin. Tapos yung naalala niyo nung nagsabi ako sa inyo na ayaw akong payagan ni RD umuwi para sa mga bata. Yung grabe yung iyak ko nun kasi sobrang hirap talaga niyang i-convince kung para pumayag siyang umuwi ako at magstay ako sa Pilipinas. So, sa inyo po naiiyak yon yung about sa ganong problema namin. Kasi during that time, mainitin na yung ulo niya, tapos dahil nga diabetic siya, kapag mataas ang sugar niya, so irritable siya sa mga bagay-bagay. Eh, hindi naman siya normaling ganun talaga. Kaya ang laking bagay na merong kapatid na nasasabi ko lahat yun, na ilalabas ko lahat yun. Yung lahat ng inis, lahat ng hindi ko masabi kay RD, nasasabi ko sa inyo, nakakapagreklamo ko sa inyo, tapos napapayuhan niyo ako ng mga bagay na hindi ko na naiisip kasi nga depressed na ako sa sitwasyon, na yung feeling lang nakakagaan ng loob na merong nakikinig sa mga pinagdadaan is malaking bagay na rin talaga. Tapos yung nagpapayo kayo na pasensya lang sis kasi habaan mo pa pasensya mo, hinabaan nga ni RD pasensya niya sa'yo eh. Ikaw naman. Ikaw Mas nga mahaba tinis yung ka ni kanya. RD eh. Mas mahaba yung kanya, sis. Mas mahaba yung period mo Oo, kanya. So palit na si RD na lang dito. Tawagin ko na ba siya? Okay, sis RD. Yung sinasabihan niyo ako nahabaan ko yung pasensya ko nga sa kanya. Kasi nga, ngayon, alam naman natin yung reason dahil nga sa may sakit siya. Kaya, yun, malaking bagay yun na may nakakausap talaga sa mga ganong sitwasyon sa buhay. Kasi syempre, hindi naman, ang hirap kayang kukonta ka ng kaibigan, sabihin mo, ang gagawin ko sa asawa ko, diabetic, ganyan. Syempre, ang una talagang maiisip, kapatid talaga. Ayaw mo rin naman sa magulang. Kasi syempre, they're too stressed na with their life para bigyan pa natin sila ng ganong klaseng problema. Pag sa atin kasi, yung feeling na yung pag nag-share tayo ng mga problema sa isa't isa, makikinig lang naman talaga. Tapos mag-share ka ng advice mo. Pag magulang kasi ang sinabihan, parang mandatory na gawin mo dapat kung ano yung i-advise nila. Kasi parents sila. Kaya ang unang naiisip talaga kapag may pinagdadaanan sa mga buhay may asawa pag magkakapatid, kapatid talaga yung unang natatawagan. Kaya yun, it's a big, malaki siyang impact talaga sa buhay may asawa na may kapatid ka. Siguro sa akin, yung perspective, kasi pag mag-aaway kami ni Tony dati, yung early stage pa lang ng marriage namin, mas madalas kasi na, syempre, palang boyfriend-girlfriend nga, nag-uusap na kasi tayo, di ba? Parang, yung talagang tig-ayos namin ni Tony nung mga time na. Yeah. So, nung talaga kayo sa kape nun eh. Oo, nung kinasal naman, parang di ko ma-specific kung ano yung mga away na yun, pero madalas sinasabi ni ate doon is yung anuhin mo kasi, parang i-appreciate mo kasi siya, parang kung ano yung ginagawa niya. Kasi nga, same sila ng ugali ni ate tsaka ni Tony. So parang, the way na yung thought or pag-iisip ni Tony tsaka yung feeling na hinahanap ni Tony is medyo gigets talaga ni ate. Kaya kapag ako nyari, minsan pag may problema rin kami ni Tony, si Tony nagsusumbong kay ate, di ba? May mga ganun. Siya. Tapos sabihin sa akin ni ate yung dati na parang, ganito kasi yung gawin mo, na parang i-appreciate mo siya, words of affirmation yung kailangan niya, kasi ganito din hinahanap ko. Parang gano'n. I think, yun yung mga way, hindi ko na maalala kung ano talaga yung line, specific line, and specific scenario. Pero I think yun yung mga pagkakataon na lagi yung sasabihin sa akin na yung pagiging patient ni Tony, pagiging patient niya, dapat makita ko rin yun. Tapos i-appreciate, basta more on like appreciation. Kasi yun yung hindi ako maano sa partner. Kasi sa akin, parang ang bilis lang magsabi ng mga mali, ganyan, parang very direct, parang ganyan. Tapos minsan, siguro hindi ko rin talaga love language yung affirmation or what. Lalo na kapag kunyari sa atin, parang mas madali ko sabihin yung mali or pangit. Parang gano'n. Parang parang totally honest lang. Parang ganun ka nasanay na honest lang lagi.
So kapag kakagari, paano mo i-deal yung husband mo kapag may problema kayo? Si ate yung madalas nagsasabi, ganito yung the way mo pag-usapan. Yung mga bagay, yung intro nito, paano mo siya mag-create. And ito rin Gusto yung ko mga script. Oo, sometimes, parang ito rin nasasabi ko rin kay Joy, lalo na before siya ata ikasal. Parang kailan niyo dapat pag-usapan yung finances? Pagkagutom ba? Kulang ba sa tulog? Oo. Mga mali yung mga ano na yan, timing na yan. Dapat nakatulog siya. Ganyan. Tapos recently kasi, na-share ko to kay Joy, na parang, di ba, boyfriend-girlfriend pa lang kami before, meron kaming parang vision casting na ginagawa ni Tony. And then, every year yun na parang, okay, by this month, magta-travel ba tayo this month? Yung parang ganun, lagi kang may nilulook forward sa birthday ni Aaron, ano, saan tayo pupunta nito, o kaya saan natin ito i-celebrate. Parang, hindi man klaro, pero at least meron ka lang plan for the entire year. Paano ko siya na-navigate. So this year, parang ganun nangyari sa amin ni Tony. Dumating na kami sa point na meron kaming away na parang nakita mo siya na parang naging lax, parang nag-die down. So parang doon ko na na parang gisingin yung natutulog niyang mga pangarap, natutulog niyang mga share ko rin to kay Joy kasi pupunta tayo sa next topic Yung mga best advices or marriage advices na pwede nating ibigay sa sister natin. Ibigay or ano ba yung mga bagay na na-receive natin, yung mga best marriage tips and advices that we receive. I think for me, na-share ko to kay Joy nung, yun nga, nag-podcast din kami nang hindi naka-record. Yun yung sabi ko na parang minsan kailangan gisingin natin sila kasi sabi ko, alam ko na ano siya visionary siya, alam niya yung gusto niyang mangyari, yung pangarap niya sa buhay. Pero sometimes kailangan talagang i-push lang. Yung someone na magpupush nila para maipaintindi ulit kung ano yung gagawin nila. And siguro, yun din, yun naman yung mga best advices na receive ko. Parang, kung siya nga mahaba din ng pasensya, yun wala tayo nun di ba? Wala tayong pasensya. Tapos yung isa pa nun yung mga bagay na nakikita ninyo kung paano si Tony sa mga bata, paano siya ka-hands-on sa mga bata. It also gave me like, parang confirmation, parang hindi ko siya ma-devalue kung ginagawa niya. Kasi sometimes, we always wanted to see na parang 50-50, dapat ganito yung structure, dapat being provider and all. Parang, though hindi mo na siya fina-follow ng 100% na ganun, kasi nga, it really depends on the family, kung ano yung nag-work sa inyo, hindi pwedeng same lahat. So sa amin, at some point, meron pa rin akong part na gusto ko pa rin maging provider ka pa rin kahit 100% na support hands-on ka talaga sa mga bata, parang gano'n. Pero, sometimes, minsan yun na kasi na-focus mo, na parang mag-provide ka. Parang pinipiga mo siya. And then, on the side, hindi mo na nakita tong mga maliliit na bagay na kapag tulog ka, ako, sleeping beauty talaga ako sa gabi. Tapos si Tony talaga sa lahat. As in, from nanganak ako kay Azzy, kay Aaron, kay Anya, kay Azzy, siya talaga yung night shift sa amin. Kaya parang pagsasabihin, kaya siguro ako nakatatlo din agad-agad. Kasi nga, sige, explain. Naka-recover ka agad, sis. Oo, naka-recover agad, sis. Nakakatulog. Ano siya sabi niya na hindi nakakatulog? At saka yung mga bata, may parang grabe sila matulog talagang pagka 3 months or 4 months. Straight talagang tulog nila sa gabi. Hindi talaga sila yung pagising-gising. Si Anya lang, I think, yung medyo challenge. Pero si Aaron tsaka si Azzy ngayon, parang ganun talaga. Tapos, si Tony talaga yung nandyan, nakabantay lang. Hindi talaga ako. Parang ganun. So, I think, best advices that you've given or received from your sister, ano naman yung sa inyo? Siguro ako yung best advice na gusto kong ibigay o nabigay ko na ba? Nabigay. Siguro yung yung pagdating sa buhay mag-asawa is yung sinasabi ko sa inyo na bigyan nyo ng time off yung mga asawa nyo. Ay, oo. Yung kasi kahit mag-asawa na kayo, hindi ibig sabihin na parang kayo lang talaga every single day magkasama. Dapat bibigyan nyo talaga ng certain space ang bawat isa to enjoy the things that you love to do. Like for example, sa amin ni Arlie, I really love to go outside with my friends. Tapos siya naman, he really loves playing his games during his time, ganon. So, talagang binibigay namin yun.
Well, siguro kasi maliliit pa yung mga bata. Pero before, kahit maliliit pa yung mga bata, ginagawa na namin yun eh. Hindi, parang Sa na-encourage nanay, sinasabi mo na yung oh, sabi talaga. oo, kasi kailangan mag-replenish, kailangan mong ng panibagong energy, i-empty mo yung sarili mo ng toxicity sa loob ng bahay. Kasi may toxicity naman talaga sa loob ng bahay. Eh. Yung mga bagay na hindi mo na nakikita na pangit na siya sa paningin mo, yung parang puro mali na lang ang napapansin mo. Take a break talaga. Mag-take kayo ng break mag-asawa, lumabas si wife or lumabas si husband, gumawa kayo ng kanya-kanya yung things na masaya kayo doon. And then, para pagbalik nyo, maklear yung mind ninyo kasi you had produced happy hormones. So, mas magiging effective kayo sa isa't isa. Mapag-uusapan nyo ng mas maayos yung mga pinagdadaanan yung struggle bilang mag-asawa. Kasi yan talaga yung sabi ko kasi hindi porket mag-asawa na kayo is nandun na tayo, iisa na tayong entity, pero still we're two different individuals as human. We still have different needs. Hindi ko naman pwedeng yayain si RD, sama ka sa akin kasi lalabas ako, kailangan ko mag-unwind, tas mga friends ko yung kasama namin, magkakape kami, magchichikahan kami, madaling araw. Siyempre hindi niya mai-enjoy yun. Ako, hindi ko rin naman mai-enjoy yung ilang oras akong nakaupo na nandun, nagpe-play siya ng games. Hindi ko rin mai-enjoy yun. Pero, dun kami na-energize when we give time for one another to have space and enjoy our lives pa din, na there is more to life than being inside the house, clinging to one another na ayaw nang maghiwalay. Kasi dun talaga, lalo kapag kayong sunod-sunod yung mga nangyayari, like for example, ang init ng ulo mo kasi yung hugasin, hindi na asikaso, makalat yung bahay, walang naglinis, tapos the entire day and the entire week, ganun yung sitwasyon. Kapag hindi kayo lumabas doon, magsaspark talaga siya ng gulo. Kaya kailangan, ang gawin talaga ng mag-asawa is magkaroon kayo ng certain time in a week, ng me time. Yan. Respect natin yung me time ng husband, respect ng husband yung me time for us wives. Kasi naging sobrang effective siya sa amin. Naalala ko nga dati, may time kami na 3 weeks na akong hindi lumalabas ng bahay. Ang ginawa ni RD nun, tinawagan niya na yung friend ko dito, si Pamela. Sabi niya, ilabas mo nga yung ate mo. Siya na yung nagsabi no, na i-date daw ako, lumabas daw. Kinukulit niya talaga ako lumabas kasi nga alam niya na stress ako. And nagiging cause na rin siya na parang ayoko na, parang akong nagkukulong sa bahay, sa kwarto. Tapos, alam mo yun, yung pag nade-depress ka, yung gusto mo lang nakahiga ka, ayaw mong kumilos, ayaw mong kumain. Ang ginagawa niya, pinupush niya ako lumabas. Hindi niya rin ako ginugulo kapag nasa labas ako, kahit na alam niyang inaabot na ako ng madaling araw. So din kapag naglalaro siya, hindi ko rin siya pinakikialaman. Yung iba kasi sinasabi nila, puro ka na lang games, ganyan. Pero kasi the more na pinagbabawalan sila, sa mga hobbies nila, the more silang nagki-crave doon kasi they needed it. Parang tayo din, may needs din tayo. Huwag natin sila i-deprive sa mga needs din nila. So yun. Yung mga advice naman na na-receive ko galing sa inyo when it comes to our marriage is talagang nagsistick din siya sa akin kapag sinasabi yung pasensya. Yung patience talaga. Kasi yun yung wino-workout ko talaga up until now naman yun. Kasi hindi biro ang patience para sa ating magkapatid. May iksi yung mga pasensya natin. Ewan ko lang kay Joy. Parang si Joy, mahaba pa rin ba pasensya mo ngayon? O umiksi na rin? Medyo Pagdating sa asawa. Medyo nabawasan. Medyo na rin ba? Kasi pag-asawa talaga, ibang usapan. Ibang klaseng relationship ang buhay mag-asawa. Hindi siya parent, hindi siya friend. Iba. Kaya, ano talaga to, matinding leap siya. Panibagong stage talaga siya. Panibagong level talaga siya. And, lalo kapag ang iniisip ng iba, pag nalagpasan na yung honeymooning stage, okay na, kasi medyo nagagamay na. Maraming nag-a-add up na factors para mas mag-level up pa yung relationship ng mag-asawa. Kasi as the children age, iba't iba din yung pinagdadaanan ng mag-asawa kasabay ng pag-age ng bata.
Kasi naging struggle din namin yun. Which is pag-usapan natin sa mga susunod na podcast din. Sa akin ano naman, ang advice na pinaka na ano ko, alam mo yung as an independent woman, nakasanayan mo na, hindi, kaya ko. Kaya ko. Mm. Sinasabi ko sa'yo, kaya ko, papamukha ko sa'yo, kaya ko. Ganun eh. Yung ano, di ba? Mga pinalaki ng magulang nyo. Magulang yun. Na ano, it's okay to be vulnerable to your partner. Na okay lang umiyak ka, okay lang sabihin mo na hindi ko na kaya, napapagod na ako. Uy, wait lang, naalala ko yung advice natin yan kay Tuchay nung sa ano, Oo. dyan sa 1 second. Mm-mm. Yung nagkulong si Tony sa kabilang kwarto. Tawag din siya Okay, ng... cut. Yung tinawag siya ng anak niya, Tony. May mga time na ang sabi sa akin ni Carlos, ano eh, sabihin mo sa akin kung ano yung, niremind din sa akin ni Ate Rosen, sabihin mo sa akin kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung nasa isip ko, kasi hindi ako manghuhula. Yeah. Kasi, ano eh, hindi porket ito yung nararamdaman ko, nararamdaman din nila. Ito yung nasa isip ko, naiisip din nila. Kaya kailangan mong maging honest sa nararamdaman mo. Na minsan, ano eh, yung parang nagkaroon na ng baby, ang hirap nang malaman kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kasi parang, ano eh, syempre may yung baby, ano, si Ocean, ako yung pinakakailangan niya as of the moment. Kumbaga parang, lalo na nagbe-breastfeed, umaasa siya sa'yo, ganyan. So parang, hindi mo na alam ano yung gusto mo, ano ba yung mga kailangan mo, napapagod ka ba, masaya ka ba, yung mga ganyan, parang hindi mo na alam kung ano ka, yung nawawalan nga yung identity mo, di ba? Kaya very important na maging open ka sa partner mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Ganun. Hindi ko lang alam kung nasabi ko sa'yo, te. Yung manage expectation sa kanila. Yes. Kasi ano eh, parang automatically, parang feeling natin nung kinasal, dapat gets niya kung anong tumatakbo sa ulo. Yeah. Ganon. Parang, bakit di mo naisip to? Parang ganon. Parang, ano ka ba? Parang lagi mo kung question na, ano ka ba? Di mo to naisip? Parang ganito. Nanay Tsaka ba wala ako? silang mother's instinct. Oo. Galit Wala ka silang pa. mother's instinct. Galit ka pa. Kaya nga minsan magtatanong si Tony, nyari kung work related. Sabi niya, si Joy, ba ginanito mo ba kung paano mo sa tratuhin? Bakit? Ako lang ba yung ginaganito mo? Bakit hindi? Parang, Dapat fair. sabi niya, parang siya dapat fair. Pero sinabi ko sa kanya, dapat kasi, hindi na ako nagsasabi sa'yo ng ganitong bagay. Parang initiative lagi yung hinihintay mo sa partner mo. Kasi nga, always, mataas yung expectation mo sa kanya na hindi kilala na ako nitong tao to. So, dapat gets niya na dapat ganito ako sa bahay, ganito and everything. So, parang minsan pala, sa totoo lang din, kilala naman tayo ng mga asawa nila, Nila. Meron pang iba. Mga iba pa ba? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Feel the tea. kilala naman tayo ng mga asawa natin, pero sometimes, parang, syempre kung ilang taon na din yung pagsasama, nakakalimutan nila na, ito nga pala yung one of the traits nila nung single pa siya. Parang ganito. O kaya parang sometimes, minsan papaalala, ito yung pet peeve ko to, mahala, parang dapat di mo to ginagawa. Parang minsan kailangan mo siyang sabihan ng ganun. Like for example, Paalalahanan niya. Papaalalahanan mo talaga sila na ito yung ayaw ko, ito yung gusto ko, ganito. Pagdating sa bahay, syempre nung first time din ninyo na magkasama sa bahay na parang hindi nyo pa maintindihan kung ano ba tong klase ng minimalist ba tayo o red ba yung bahay natin o this. Parang pinipili jungle kung ka-Aaron pa. So, aalamin mo pa kung ano ba talaga yung settings ng bahay and all. So, yun, I think one na nabigay ko talaga is yung expectation. Dapat clear siya. Magsiset ka talaga ito expectation ko sa'yo Parang sa trabaho lang no? Pero it really works din pala pati sa mag-asawa. Kasi kung communication sometimes sa atin, hindi naman tayo vocal ito expectation ko sa'yo. Sa'yo, Joy, Hindi, iba yung level kasi ng relationship sa marriage, diba? Sa asawa mo. So, sometimes, yun, di mo na talaga nako-communicate yung mga bagay na Tsaka yun yung mahalaga talaga, communication.
Yeah. Sobrang halaga ng communication. Hindi kasi tayo nasanay na we can speak ourselves out all the time. Vocalize. So, oo. Yung madaldal tayo, pero when it comes to voicing out our personal needs and emotions sa mga asawa natin, Nahihirapan na. ang hirap niyang gawin. So, it really takes time for us to have the courage na i-relay sa kanila lahat. Like, Yeah. every little detail, kahit yung isang simpleng kalat lang na nakita mo, na nainis ka, sasabihin mo sa asawa mo yun. It takes time na masanay ka sa ganung klaseng scenario sa bahay. Kasi minsan, ako personally, nung bago kami mag-asawa, binabottle up ko talaga siya lahat. Tapos biglang, sabog na lang. Ganun na nangyayari. Kasi hindi na ko communicate araw-araw kung ano yung mga pinagdadaanan. Ngayon meron kaming mga time nito ni RD na in a week, nagtatanong siya, kamusta ka dito sa bahay? Anong ginawa mo? Para lang aware, para lang nasasabi mo, kung meron ka mang pinagdaanan, at least nasasabi mo sa asawa mo yun. Kasi pag walang nagtatanong, minsan makakalimutan mo na lang. Pero nandun lang pala siya. Naiinis ka na. Ganun. Pero nakatago lang siya. Pero pag nagtatanong kasi, kamusta, ano nangyari? Mapag-uusapan, mapagkukwentuhan. Kaya malilet go mo. Ganun. Yeah, truly. Totally agree. So, let's move on to this one. Kasi since pag-uusapan din natin to, why is it important to have a safe space to vent about marriage without judgment? Though alam naman natin na judgmental naman talaga tayo. So, judgmental, sometimes pumipreno. Ako minsan pumipreno ako. Kala, hindi na napapansin. Ako din natututo na akong pumreno. Pumipreno ako minsan. Pero sa akin, sa tingin ko, why is it important to have a safe space to vent out anything about marriage? May mga instances kasi na yung mga bagay na hindi effective sa'yo, effective sa akin, at yung hindi effective sa akin is effective sa'yo. Yeah. So, kapag meron tayong safe space na nasasabi natin yung mga ganitong bagay, mas madaling tanggapin kasi alam natin na sa iisang pamilya lang tayo at iisang dugo lang ang dumadaloy sa atin. So, yung mga ugali, kabisado na natin yan. The way na paano tayo magre-respond sa isa't isa kapag nagpe-parent tayo or kapag paano natin hinahandle yung mga sa buhay mag-aasawa, alam natin agad kung paano natin sasagutin. Ano yung mga advice na pwede nating ibigay. Kasi nga, kapag sa labas natin yung sinabi, nahuhusgahan nga kasi tayo. And then mas nagdadagdag lang siya ng fuel sa fire. So instead na nakakagaan siya ng pakiramdam, hindi na nakaka-release lalo, mas lalo siyang nakakairita. Pero kapag magkakapatid nang nag-uusap, dahil magkakasama tayo sa bahay lumaki tayong nandyan, yung tayong magkakapatid, magkakasama, mga asawa natin, mga nakasama natin, mga pamangkin, nagsilakihan tayo na ito na yun ito yung pamilya na meron tayo. Whatever we bring into the table, we understood everything about it. And we try to compromise hanggat maaari. Kasi kamag-anak nga, kapatid nga. Mahal mo kasi ang kapatid. Iba yung pagmamahal mo sa kaibigan, iba yung pagmamahal mo sa kapatid. Kasi kapag kapatid, parang wala tayong magagawa magkadugtong talaga yung mga bitukan natin isang nanay pinanggalingan natin Kaya, alam mo yun, meron tayong certain mga personalities and attitudes na nagko-connect talaga. Na pag minsan nagsasabi kayo ng mga nag-rant ako, nag-vent out ako, nagsasabi kayo sa akin, nagigets ko na, oo nga, no, baka nga, kaya nga siguro ganon. Or minsan naman, di ba nako-consider? Kasi naiintindihan nyo ako dahil alam nyo yung ugali ko, alam nyo yung mga nangyari sa akin. Kaya sobrang halaga talaga na may ganito tayong safe. Ang safe ng space na to, honestly. Kapag walang nakakaalam ng circle na to. Sa parang may judgmental sa atin, pero dahil nga doon sa maiintindihan mo kasi kung ano yung culture natin, yung paano tayo pinalaki. So parang mapupunta siya sa compromise and understanding. So parang nung una, judgment, may judgment talaga. Pero hindi mawala yun. Call pa rin sa, okay, understanding kasi ganito tapos ganito Parang, okay, sige na nga, parang sumapunta ka na lang doon. Naumpisa magkakairitahan kasi bakit ganito sumagot to. Pero alam mo naman na ganun talaga siya sumagot, di ba, Chuch?
Minsan din, di ba, masasabi mo rin, bakit sabihin pa na ganito, bakit ba ganito yung anak ko? Di ba back to you? Di ba ganyan ka di dati nung kataan mo? So parang, alam ko, ito parang, tayo lang din dito di ba? Hindi tayo lagan dito. Pero totoo Kumbaga nga. sanay na kasi, familiar na tayo eh. Very important siya kasi nakaka-burnt out kapag wala kang makausap. Meron ka ayun nga, yun yung sinasabi ni ate, may nakakausap ka naman na iba, pero yun nga, ito yung something na connection, hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain, hindi mo ma-expound anong meron sa connection na 'to. Pero ito yung something na kasi kaya natin mag-video call for 5 hours, tapos nagra-rant lang tayo ng kung ano-ano, minsan kahit hindi ka naman galit, magchi-chika ka lang ng nangyari sa'yo nung isang araw, yung mga Tapos gano'n. naging galit ka na. Naging galit. Nagalit ka na. Yung nagsimula kayong masaya tapos nagalit ka na sa dulo. Hindi, pero yun, lalo na bilang ngayon sa life natin ng pagiging nanay at asawa, sobrang nagka-relate tayo dun sa lahat nagtugma-tugma kasi though iba-iba tayo na si ate mga dalaga na yung kanya, kay Ate Rose 3 yung kanya, iba-iba tayo iba-iba tayo ng senaryo pero pare-parehas tayong nanay at saka Yeah. asawa. Kaya parang marami tayong situations, marami tayong circumstances sa buhay natin na nagkakaintindihan tayong tatlo na, oo nangyari din sa'kin yan dati. Tapos Yeah. ganito lang yung ginawa namin. Hindi naman siya yung ganito din yung gawin niyo, pero ganito yung ginawa namin, ito yung naging solusyon namin. Kaya sobrang important na meron kang ganitong circle talaga na masasabi mo kaya mong mag-all out na walang filter. Kasi Yes. wala. Dito sa pagiging judgment, hindi na kami natatakot sa judgment ng ibang tao kasi dito pa lang sa pamilya namin Puno-puno the na. highest level. Binigay na sa'yo lahat. The Hindi best ka naman sasaktan. Hindi ka naman sasaktan sa ibang tao. Kasi I hindi think, na. napagdaanan ko na yun sa mga kapatid ko. Okay na ako. Okay na ako. Hindi nga ako mataba Parang, pero nung, medyo ako siguro sa ating tatlo, ako siguro yung medyo reserved. Yung parang ang tagal bago ako talaga nag-share ng mga problema namin. Parang hindi siya normal sa part ko. Kasi nga siguro, yung mga dalaga, madami ako. Nung dalaga ako na parang iba yung mga set of friends ko, na ito yung mga kasama mo nga. So parang hindi kayo naging part na, ang sa akin dati nun is, nakasanayan ko mag-vent out or maglabas sa mga hinanakit sa ibang tao. Sa friends, sa perspective ko. Pero nung simula, yun nga, nung nagkaasawa ka, nagkaanak ka, tapos nagkaroon pa ng pandemic, so parang na-isolate, no? na-isolate ka, wala kang choice, kundi magkaroon ng, communication Connection sa kapatid. Noon dati, bago pa lang si ate na pumunta sa Bahrain, parang ang hirap i-maintain ng LDR. Kasi parang ako talaga totally nung nasa Bahrain, parang hindi ako 100% hooked sa kung ano yung nangyayari kay ate. Minsan nababalta ko lang kay Joy o kaya kay mama, yung mga ganon. Kasi busy rin ako sa life ko during those times. Saka, Kayo Tony nun kakasal kayo nun. Kakasal na kayo nun. Oo nga, kaya kayo sa preparation. Yun. Tapos kaya talagang wala talaga masyadong alam. Parang hindi mo alam kung mag-work ba yung LDR. Pero parang lately, tapos nagkaaway pa, di ba? Nung nagkaaway, before magkaaway, medyo umoko yung communication natin doon. Nung nagkaaway, di ba dumistansya ako. Nagkikwento lang namin sa susunod na episode kung yung mga pangyayari. Marami kaming away. Oo, marami rin kaming away. Pero makikilala nyo rin kami. Pero meron ako na parang mga trusted, like for example, si Ate Faye. Shout out to Ate Faye and Pastor Paul. So, ninong namin yan. Ayun, sila naman yung parang naging sumbungan ko that time. Hindi talagang totally sumbong, pero usually, parang ito yung pinagdadaanan ko sa ngayon. Parang doon ako na-guide sa partner. Pero syempre, filtered pa rin. Iba pa rin talaga yung pwede kang magbarka dyan na parang, uy, ang pangit naman ng ipin. Parang yung mga gano'n, yung pwede mong ilabas talaga na ito yung ginawa ng asawa ko, nabubwisit ako, parang ganito. Yung parang, yung mga ibang tao talaga eh. So, I think, I therefore conclude, parang pagkakaroon talaga ng safe space sa sisterhood, sa pag-share mo ng mga problems, whether it's
motherhood or marriage ba, parang maganda talaga siyang may nako-contribute siya para mas maging healthier yung relationship or magiging healthier yung the way mo tignan yung bagay-bagay kapag ka nag-change ka ng roles, like as a wife, as a mother, at saka sa marriage ninyo or pag sa motherhood itself na era, parang I think yung ganitong may sinisharean ka ng mga nag-vent out chika kayo, wins and struggles and all, talagang malaki yung epekto niya. Nagkakaroon talaga ng impact din sa motherhood itself, the way mo palakihin or parenting mo. Tapos sa mental state. Oh, Sa mental state talaga. mental health din. As an individual. So, yeah, I think that's a lot of things. Yun yung mga tatlong bagay na gusto nating pag-usapan dito. Ano ba yung power talaga ng sisterhood? I think sana nasagot namin yun lahat. Kami natutunan kayo. Sana natutunan kayo or kung wala. Hindi wala. Nagkikwentuhan lang naman kami. Nasa sa inyo kung pakikinggan nyo. It's more on ano ba yung power ng pagkakaroon ng sister, which is na pag-usapan natin yung foundation natin. Saan ba nanggaling yun? Ano ba yung mga bonding moments natin na pinagdaanan bago tayo nagkaroon ng solidify na sisterhood sa bawat isa. Tapos we talk about as well here, ano ba yung impact ng sisterhood natin sa pagiging mother and at the same time as a wife, like sa marriage itself. So I think yun yung napag-usapan natin dito. So sa mga susunod namin na podcast, sige nga kayo nga naman mag-invite sa mga susunod na podcast. Invite the listeners to, watch out for more stories. Tsaka baka meron silang mga gustong topic na pag-usapan. Oo. Yes! Comment down below. Comment down below. Comment down below. At saka sa akin dito kung sino, kung ikaw, meron ka mga kapatid na gusto mong itag mo na dito sa video na to para pakinggan nyo to. Baka malay nyo, may naipulot naman kayong mga advices and mga magagandang tips sa amin. Kung wala, again, di wala. Di namin pinipilit. Salamat na lang sa lahat. Pero parang may piggy bank ng mga stories na pagbabalikan. Kapag kunyari, matanda na tayo at hindi natin alam yung mga pinagdaan natin, mga nakaraang mga gantong edad, may bababalikan tayo sa social media na Yeah. Kasi I hope na marami kayong natutunan sa episode na to. And just click the link. Click the link everywhere. Nandyan lang yan. And see you soon. Bye, mga sisters. Bye! Bye, Sister Rockers!